In a world full of young people, many make wrong decisions. Hearts are broken, loves are ruined, dreams are lost. But why? Because they enter relationships without preparation, without guidance, without wisdom. Before marriage, before family life, young people must learn to prepare mentally, emotionally, spiritually. And that's why this program exists. To open your eyes, to guide your steps, to help you prepare for a godly future. The Preparation, a program designed for the next generation to talk, to teach, to transform. Our purpose is simple: equip young people to value preparation, discover what to prepare, and know why it matters. Meet your hosts, Pastor Gil, the pastor and our main host, Brother Roy, co-host, Brother Tony, co-host, with the vibrant voices of our ladies, Sister Rona, Mrs. Ruiz, Sister Aravind. This is your time, your journey, your preparation. Welcome to the Preparation. Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Sa ngalan po ng ating pong pastor, Pastor Hilam Laurena, we would like to welcome you in our show, The Preparation! Amen, amen. Magandang gabi po ulit sa ating pong lahat, especially sa mga maaga pong nakapag-tune in sa ating pong programa. Prayerfully, sa lahat ng mga members ng Team Preparation ay makapag-tune in tayo at kung ano man ang ginagawa nyo po sa ngayon, ay napakaganda po na i-prioritize muna natin ito. And sigurado na tayo po ay pagpapalain sa ating pong mapapakinggan ngayong pong gabi. Bago tayo magsimula, of course, bigyan po muna natin ng pagkakataon na bumati yung mga nagagandahan nating mga co-host. Pangunahan po muna natin kay Ma'am Cyril. Ma'am. Yes, Sir Tony. Good evening po muli sa inyong lahat. Happy Friday po. At syempre, gusto ko nang batiin lahat po ng mula sa Team Preparation na nanonood ngayon, nakasama natin dito sa live audience. At syempre sa lahat po ng Bible School student na nanonood na rin, good evening sa inyong lahat. At syempre, gusto kong batiin yung aming area po sa Central South family. Ayan po, good evening po sa inyong lahat. At syempre sa North, East, Southwest, ayan, nalala ko si Ma'am Julie eh. Oo. At nakikita ko po sa aking screen, nanonood na po si Ma'am Noyce Navarro. Good evening, Ma'am Noyce. Amen, Yan, Ma'am Noyce. lagi Good yan. evening. Team Si Ma'am, Nanay. yes, ang mga team na. Actually, Ma'am Rona, mga team na lang yung nakikita ko ngayon eh. Si Ma'am Gemma Karampatanta, si Ma'am Helen Kapundan. Nanonood rin po si Ma'am Sandra Bergancia, si Sir John Bersapatose. Rito na. Okay na lang, live. nanonood po ng actual at Oo. virtual. Si Sir Carmelito Timpang at syempre nanonood na rin si Camille Apple Bautista. Ayan, nanonood rin siya. At syempre si Sir Takrawistang Bistak. Hello po, good evening sir. At dahan-dahan ko binabasa yung pangalan niya, baka magkamali ako. At syempre nanonood na rin po si Sir Moises Tinoy. Ayan, at yung iba ay babatiin ng ating magandang songbird. Walang iba kundi si Ma'am Ara. Thank you po. I'm sorry. Di makabasag pinggan ah. Good evening po sa inyong lahat. Team Preparation muli. Salamat sa Panginoon at magkakasama tayo ngayong gabing ito sa programang The Preparation. At syempre gusto ko pong batiin muna ang aming area sa Southeast Family. Good evening po. At ganon din po sa grupo namin sa Team Fearless. Mag-send na po kayo ng picture at nakikiusap na po ang ating leader. Oo nga. Mag-send na po tayo. At syempre hindi lang basta mag-send, sir. Manood din dapat Tama. ng program. Baka Huwag lang naman- magpa-check ng attendance. Yes, baka pagka-send, wala na. Hindi po. Gawain natin yan dati. Joke lang. Hindi po. At yun po, kasama po natin ngayong gabi. Si Ma'am Genevieve Balbuena Gaa. Good evening, Amen, Ma'am Genevieve. Si Ma'am Venus Tadeo. Good Yun, evening po. classmate ko yan, Si ah. Ma'am Ana Flores Daes. Hello, Ma'am Ann. Good evening po. Kasama na rin po natin ngayong gabi si Ma'am Evangeline Ortiz. Hello, Kasama ma'am. na rin po natin si Ma'am Davy Quinones, si Preacher Rico Formanes. Amen, at sir. ganoon Good din po evening. si Sir Jeffrey Onsat. At ganoon din po si Ma'am Sandra Bergancia, si Sir William Tan. Good evening po. At ganoon din po
Kasama na rin po natin si Ma'am Joanne Terencio. Hello po. At si Ma'am Aloha Daef, si Ma'am Blessy Me Geronimo, si Sir J. Kalibayan, at ganoon din po si Kenneth Mietes. Good evening po si Sir Joseph Montalvo, si Sir Isidro Tabares, at si Sir Denzel Pentecostes. At ganoon din po sa lahat pa ng manunood sa gabing ito ay patuloy lamang nating i-share ang link nang sa Amen. ganun ay marami po ang maabot ng ating programa sa gabing ito. At syempre ang iba ay babatiin po ni Ma'am Rona. Hello po, maayong gabi sa tanan, Westbank family at sa lahat po ng ating mga team preparation, lalo na ang gabing ito ay para sa inyo, kaya please manood na. And kanina, sir, ma'am, Yes, ma'am. nakalimutan Anong meron? na batiin ang kanyang gwapong asawa, kaya Ay, ako na ano lang ba naman ang yan? babati. Bakit Grabe naman. May away to. Baka may away to. Ay, save the best daw for last. Nalaman tuloy may away. Babatiin ko ang gwapong asawa ni Ma'am Sai, kasama natin sa live audience, sir. Bakit naman kinalimutan? JR. And sa lahat ng nagagandahan at nagugwapuhan nating team preparation na Amen. kasama ngayon sa live. At pati na syempre yung mga gumagraduate na. Oh, Yun, sa Team magandang Prep. gabi sa inyong lahat sa Team Prep. And kasama din natin si Preacher Ian Juarez, Ma'am Yani Lacson, si Ma'am Ellen, and si Preacher Joe Albert kasama Yun. ni Sir. Wow. Hello Namimiss po ko na si dyan. Sir Joel, ah. Yes, Goy, sir. goy, 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 Good goy. evening po, Preacher Joel. And Obi Obidos. Ito ata. Amen, ang- Sir Obi, good Sir evening. Obi, ayun. Tatay ni At- Brother Ben. Okay, sir. At si Sir James Iped and si Ma'am Jellica de la Cruz. And si Yun. Ma'am Noyce Navarro, ang sabi niya, grabe si Ma'am Sai, kinalimutang batiin ang asawa. Ganun po talaga, Ma'am Noise, kapag may away talaga, may tampuhan. Nakakalimot. Ganun It's pala very yun. complicated. Ayun. And sa lahat po ng viewers namin ngayon, magandang gabi sa ating lahat. Amen, amen. Maraming salamat sa mga nagagandahan nating mga co-hosts. And of course, nais ko po muling batiin yung bawat members ng Team Preparation. We are praying na ang bawat members ng Team Fearless ay mag-comment kayo sa comment section. Hindi po nakakahiya na mag-comment po dyan. Let us know if you're watching by using your hashtag, the name of your group. At prayerfully ay ma-recognize namin kayo isa-isa sa grupo ng Team Fearless. Sa pangunguna po yan ni Sir Emilio, sa Team Steadfast, sa pangunguna po yan ni Sir Dave, Team Purposeful kay Sir Ruben Obidos, and last but not the least, kasi hindi ko pa nakikita ang Team Patient, sa pangunguna po yan ni Sir George Arcite. Prayerfully, ang bawat isa po sa inyo, Team Prep ay makapanood ng ating pong programa ngayon pong gabi. Sabi ni Sir Joseph, kung ako mag-aasawa, palagi ko talaga babatiin kahit saan at kahit kailan. Kung ikaw ay mag-aasawa. Maliwanag Sabi na, yun. Sir Joseph. Yun. Amen, amen. Alright, so sa lahat ng members ng Team Preparation, lalong-lalo na yung mga kasama natin dito, live studio audience, punta lang po kayo sa designated place po natin kung saan po dapat kayo nakapwesto at para mamaya ay maire-recognize po ang bawat isa po sa inyo. Alright, so I'm excited ngayong pong gabi sa ating pong mapag-uusapan at ipagpapatuloy po natin yung ating pong topic about it's complicated. Alam nyo, pang ilang linggo na natin to, pang ilang Friday na natin to, na tayo ay pinag-uusapan natin yung ating pong topic. I think, kung hindi ako nagkakamali, pang-apat na natin ito, no? Alam niyo po, Team Preparation at sa lahat ng naaabot ng ating pong programa, sana po nakikita niyo po yung kahalagahan ng programa pong ito. At hindi lang yung programa pong ito, kundi yung topic na ating pong pinag-uusapan. Alam niyo po, there are times, alam niyo, Team Preparation, at ito yung kalimitan na nagiging problema po natin bilang isang Kristiyano. There are times, kikilos lang tayo at magseseryoso tayo sa ating pong buhay kapag nandyan na yung problema. Pero magpasalamat po tayo sa Panginoon, dito po sa ating pong simbahan, bago nyo pa maranasan yung problemang ito,
At ako'y naniniwala na hindi po kayo, alam niyo yun, hindi po kayo, tawag po dito, hindi natin maipagkakaila na napakinggan nyo na yung warning bago pa kayo dumating sa point na kung saan darating kayo sa point ng inyong buhay na makakaranas kayo ng complicated relationship. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Panginoon, dito pa lamang po, nabibigyan na natin ng warning yung mga young people. Bakit? Bakit hindi tayo tumitigil sa pag-warning? Kasi hanggang ngayon, malakas pa rin yung loob. Paulit-ulit, sir. Hanggang ngayon, meron pa rin tinatago. Paulit-ulit. Yes, at paulit-ulit. Sabi nga po ni Sir Winter, Sir, palagi na lang po silang may tinatago. Palagi na lang sinasabing sila, baka ikaw ay kasama din dyan. De, biro lang. De, gusto ko lang i-shoutout si Brother Winter. Na-appreciate ko yung kanyang effort para makanood ng ating pong programa in actual, face-to-face at kasama po natin ngayong pong gabi. Alam nyo, team preparation, sana nakikita nyo po yung kahalagahan po nito. Alam nyo po, last Friday, pinag-usapan po natin kung ano yung maaaring mangyari sa buhay po ninyo kapag hinayaan nyo po na manatili kayo sa isang complicated relationship. Alam nyo, isa po sa nakapag-strike sa ating pong pinag-usapan last Friday, yung isang desisyon pala na po pwede mong gagawin ay aanihin mo ng matagal. At ang nakakalungkot po dito, hindi lang ikaw ang mag-aani. Yes, sir. Di ba? Kahit yung iyong magiging anak ay aanihin po yan. No? At alam nyo po ba, yung pag-aani natin dahil sa maling desisyon, alam nyo, mas matagal pang aanihin yan hanggang tayo ay nabubuhay. Namatay ka na, pero yung inani mong kasalanan ay ma-adapt po yan ng ating pong mga naging anak, anak ng ating pong magiging anak, at yung inyo pong magiging mga apo. No? Kaya dapat maging maingat po tayo dyan, team preparation. At wag na nating hayaan na tayo po'y dumating sa point na magdidesisyon tayo na kung saan ang inyo pong, tawag po dito, yung consequence po ninyo ay aanihin ninyo ng pagkatagal-tagal. Ang pagkakatanda ko nga dyan, until to the 4th generation. Can you imagine sa isang kasalanan na inyo pong ikukomit, ang kakapag-ani po niyan is until the 4th generation. No? Kaya alam nyo, maging maingat po tayo dyan. Team preparation, huwag nating hayaan na dumating tayo sa point na tayo po ay susubukan pa natin na tayo ay pumasok sa isang complicated relationship. Ngaya, pinapakita po namin kung ano po yung maaaring po pwedeng mangyari po sa inyo. Alam nyo po, team preparation, whether we like it or not, tayo po ay nakakakita po at nakaka-witness ng mga ganyang instances sa mga naging young people before, hanggang sila po ay magkaroon ng sarili nilang pamilya, ay hanggang ngayon ay kanila pong inaani. Huwag na nating hayaan na mangyari po ito sa atin, bagkus magkaroon tayo ng magandang kaisipan ngayong pong gabi. At huwag po kayo mag-alala dahil ang ating pong magiging focus ngayong pong gabi is kung papaano tayo makaka-recover at kung papaano po tayo makakatakas sa complicated relationship. Sa mga co-host ko, baka may mga nais din kayong banggitin. Ma'am Ara, kayo po muna. Yun sir, nabanggit niyo po kanina na pag nasa complicated situation po is maaring manahin pa ito to 4th generation. Kaya nga sinasabi sa atin ng ating mahal na pastor, kailangan magkaroon po or magbigay tayo ng legacy sa ating sa mga susunod na generation. Amen. Kasi di ba po, meron ngang principle ang ating mahal na pastor sa mga nakaraan niyang preaching na once you fail to create legacy, ang makakreate po natin is liability. Wow, So, pambihira. Amen. di ba po, imbes na maganda po yung maipapamana natin ninyo sa inyong mga Ibang klase talaga yung mga banat ni Ma'am Ara. ninyo. Handang-handa na talaga. Opo. Si Ninyo yung nasa laban. Ninyo, oo. Imbes na po legacy, maayos po na legacy, ayan sa Tagalog. Ang maikikreate po, liability po yung maidadala. Di ba po? Kaya sabi nga ni Sir Tony, maaring patay ka na pero buhay pa yung testimony mo. Anong testimony po yan. yung naiwan That's natin right. ninyo sa inyong mga apo, anak, apo sa tuhod, apo sa talampakan, apo sa ayun po. Kaya through this program na team preparation, kagaya din po ng sinabi kanina ni Sir Tony, is hindi po
basta lang po naisipan ng ating mahal na pastor na ito yung magiging topic natin, bigla lang Hindi. bumuno. Hindi po. Kundi ilang meeting pa po kami Oh, na yan. dito. Pumunta pa kami kung saan-saan. Nakapag-meeting po at hindi natuloy. Nag-meeting ulit. Kaya nakita naman po natin kung gaano po talaga ka-importante itong topic po na pinag-uusapan po natin sa gabing ito. Ay po, Sir Tony. Totoo yan yung sinasabi ni Ma'am Are. Alam nyo, team preparation, kaya kami nakakapag-cope up ng ganito pong klaseng usapin dahil nakikita po namin. Totoong nangyayari po ito. Hindi lamang po outside the church, but within. Sa loob po ng simbahan ay nangyayari po yan. Kaya dapat nakikita po natin yung kahalagahan ng ating pong usapin regarding po dito sa It's Complicated. Ma'am Rons, baka may nais din po kayong idagdag po doon. Yes, Sir Tony. Pero bago yan, sir, nakalimutan kong batiin yung nasa labas nating mga Baptist builders, sir. Ay, yun, Oo, naghahanda at sila. Nasa loob na si Sir Julius. Kaya babatiin ko dahil malapit na sila Malapit na. pupunta sa, Ang bihira. sa Panganaga. Mag-a-abroad na sila. Woohoo! Yes, sir. And of course, ang ating mahal na pastor, kaya abang-abang Yes, sir. lang kayo ha. Good evening po, Pastor Hill. At ang naalala ko po dito, sir, isa sa illustration po ni Pastor Hill before, kung maalala natin last week, yung sinabi ni Pastor na pwede kang mag-decision out of feeling, yung emotion natin. Yeah, that's right. At yung decision naman na ayon sa principle. Ang naalala ko po dito, yung si Peter at saka si Judas. Kung maalala natin, parehas ang kanilang kasalanan. Ipinagkanulo ang Panginoong Hesukristo. Dininay nila na hindi sila tagasunod ng Panginoong Hesukristo. At alam natin yung ginawa nila. Pero makikita natin si Judas, nung makita niya ang kanyang pagkakamali, sa halip na mag-repent at akuin, harapin yung consequence na kanyang pagkakamali, anong ginawa niya? Nagpakamatay, nag-suicide, which is, hindi lingid sa ating kaalaman, maraming mga kabataan and even adult na ginagawa yan, na akala nila nandun na sila sa, end na kanilang buhay, wala nang magagawa. Pero tingnan naman natin yung buhay ni Peter. Kung paano naman siya bumalik, nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon at paano naayos, ginamit siya mightily ng Panginoon. At Team Prep, sa inyong mga kabataan, nasa inyo ang desisyon. Manatili na saktan yung sarili nyo. Kasi let us be honest, kapag nasa complicated relationship tayo, pain ang idudulot niyan. That's right. Isa sa example natin sa Bible, yung gatherings. Alam mo yung pain na yung Sir Tony, mga moms? Yung sasaktan mo yung sarili mo. Bakit mo nagagawang saktan yung sarili mo? Yung gathering, sa account sa Bible, sinasaktan niya yung sarili niya dahil hindi siya ang may control ng sarili niya. And kapag ilagay natin yan sa sarili natin, kapag hindi na tayo ang may control, dahil kontrolado na tayo ng ibang tao, kung sino yung kasama natin dyan sa complicated relationship na yan. Dahil Team Prep, pag sinabi nating relationship, walang relationship mag-isa ka. May kasama yan palagi. Yes, yes, Ha? yes. Kaklaruhin Maliwanag, lang natin. maliwanag, ma'am. Maliwanag yun. Kaya, bakit ka sinasaktan or sinasaktan mo yung sarili mo? Hindi na ikaw ang may control, like, nagsiselos ka na. Bakit ka nagkaroon ng pagsiselos? May iba siyang kinakausap. Naku. May iba siyang nilalapitan. Bira, biglang nag-react si Winter. Bakit Alam niya na kami. Kaso, hindi nga legal yung pagiging kayo. Yun. Illegal. Complicated. Wala namang kayo. Wala namang kayo. Iiba yung ipinagpaalam. Kaya, kahit nga hindi pa ipinagpaalam, nakikita mo lang na mayroon siyang ibang kinakausap. Aside Very sa'yo, possessive. nagsiselos ka na. Nako. Diba? Anong tawag doon? Sinasaktan mo yung sarili mo. Hindi naman sana dapat. Yan ang bunga ng complicated relationship. Pero kung maayos, ini-enjoy mo every moment ng relasyon nyo kung maayos. Kaya nandito kami yung programa, hindi para ipahiya kayo, kung hindi tulungan. Kung nandyan na kayo sa kalagayan na may solusyon. At nasa inyo, kung piliin nyo yung solusyon na magkaroon kayo ng kapayapaan sa dulo or hindi nyo pipiling, gustuhin yung
saktan ang sarili nyo. And at the same time, Sir Tony, mga moms, kapag sinasaktan natin ang sarili natin, ang sabi din yan sa Bible, kung sa Bisaya, buang lang ang gumagawa niyan. Yung foolish lang. Buang Hindi man? ka naman mangmang, di ba? Hindi ka naman buang. Huwag mong saktan ang sarili mo. Yun. Umalis ka sa komplikadong relasyon. Amen, amen. Maliwanag po yan. Ma'am Rons. Si Ma'am Sai, baka may nais din po banggitin. Ma'am Sai. Yes, sir. Nire-recall ko lang yung devotion namin nung nakaraan sa trabaho. Yung kwento nga nung adulterer, yung woman na nag-commit siya ng adultery, Ma'am Ronyo, yung sa John chapter 8. Nakakatuwa doon yung Panginoon kasi bagamat merong kasalanan yung babae doon, hindi niya tinignan yung fault nung babae. Kumbaga parang inino pa rin niya, sinabihan pa rin niya na talagang mag-follow pa rin kay Jesus Christ. So, yung mga young people kasi, sir, baka yung current na nakakaranas ng complicated, baka kasi inisip nila na, ay, wala na akong pag-asa, wala na akong baka iba rin tingin sa akin ng mga kapitbahay namin, mga kakilala ko, no? So, maganda yung sinabi nga ni Ma'am Rona, yung programang ito yung nagpapamulat sa ating lahat na, ay, ano na pala itong ginagawa natin, hindi na pala tama sa harapan ng Panginoon. Kaya, good thing po na may program tayong ganito kasi talagang may pag-asa pa po na talagang umalis tayo sa ganong kalagayan. At Amen. nakakatuwa yung sinabi ni Ma'am Ara kanina na ilang beses nagmi-meeting yung team prep dahil iba po talaga yung pagmamahal sa atin ng ating pastor regarding dyan. Kasi nga, ayaw niya po tayo dyan maging maranasan natin. At kung meron man, syempre gusto ng Panginoon through our pastor na talagang umalis po tayo sa ganyang kalagayan. Kaya nakakatuwa yung account na regarding doon sa babaeng nag-commit ng adultery. Talagang kinuha pa rin siya ng Panginoon at talagang tapos sinabihan yung, tama ba yung kwento ko? Yung sinabihan na, sige, batuhin niyo siya kung sino yung hindi nagkakasala. So, nakakatuwa po yun. Public humiliation ang tawag nun. Ayun, Ma'am Ron. So, kung tayo ngayon sa social media, di ba, nakakaranas ng iba, minsan inaaway, napapahiya, pero andyan yung Panginoon, no, para i-comfort pa rin tayo. At, syempre, kalimutan na natin yung past at talagang mag-decide tayo na maging maayos na. Yun, sir. Sir Tony. Amen. Maraming salamat, Ma'am Sai. Totoo po yan, Kaya alam niyo po, sa ating pong mapag-uusapan ngayon pong gabi, prayerfully, napagpapalain po tayo dahil ang amin pong i-offer ngayon pong gabi is kung papaano po tayo makaka-recover. Alam niyo po yung mga points na amin pong ibinabahagi, lalong-lalo na po yung nagiging bunga ng complicated relationship. Alam niyo po ba, nangyayari po yan sa Bible? Alam niyo po, yung sinabi po namin na point na it is a generational conflict, alam niyo po, nangyari po yan sa Bible. Alam niyo yung sa account nila Abraham and Sarah, alam naman po natin yung background po ng kanila pong istorya, di ba? Alam niyo po, yung Panginoon ay may plano kay Abraham. Ay hindi lang basta-basta plano, kundi merong promise yung Diyos kay Abraham. At ang promise ng Diyos kay Abraham ay siya po ay magkakaroon ng anak na lalaki. Pero ang naging conflict po dito ay pinangunahan nila yung Panginoon sa plano ng Diyos para kay Abraham at para kay Sarah. Okay? At dahil nga pinangunahan po nila yung plano ng Diyos po sa kanila, nag-isip yung babae, si Sarah, na kung saan baka hindi ako yung gagamitin ng Panginoon para ikaw ay magkaanak, kaya in-offer yun niya kanya po ang kanya pong katulong na which is si Hagar. So alam niyo po, team preparation, ang nais ko pong ipakita po dito, team preparation, kung ano man ang ginawa po nila dito na nag-cause ng kanila pong conflict or complicated relationship, alam niyo po, ang unang-una po natin po pwedeng makita po dito na nagiging problema is number 1, pinangunahan nila yung Panginoon. At hindi lamang po nila pinangunahan yung Panginoon, kundi nag-isip sila ng paraan na akala nila na mas ikabubuti po nila, pero hindi pala. Parang ang ginawa po nila dito, parang mas magaling ka pa sa Panginoon. Ano po yung lesson dito, Team Prep? There are times, mga kapatid, team preparation, pinapangunahan natin yung Panginoon. Dahil sa pagmamadali. Akala natin na siya na,
pero hindi naman pala siya yung kalooban po ng Panginoon. Alam niyo po, team preparation, dito po sa programa pong ito, tinuturuan naman po tayo kung paano po tayo mag-prepare para masasabi natin bago tayo pumasok sa buhay pagpapamilya o buhay pag-aasawa, masasabi natin that we are prepared. But the question is, team preparation, bakit kaya naghahangad pa rin tayo na pumasok sa isang complicated relationship kahit hindi ka pa handa? Team prep, bakit nagpupumilit pa rin tayo na pumasok sa isang complicated relationship kahit hindi ka pa handa? Bakit? Dahil hindi na makapag-antay. Pressure, sir. Nape-pressure. Sa Sir mga Tony. kaibigan. Yeah, Ma'am Rons. Alam mo ba? Sige, ma'am. Itong issue-share ko sa inyo, dalawa lang nakaalamit at yung mga naging member ko sa mga kabataan before Sir Tony. At habang kasing nagsasalita ka, sir, naalala ko to. Inaalala ko yun, ma'am. Yes, sir. Na since na kailangan nating magdesisyon na itama. Alam nyo ba, sa mga nakakilala sa akin, that was 2007, nakarating ako sa church dahil sa namatay yung husband ko. Just 2 years after, bakit Sir Tony, Moms, binanggit ko to? Minsan sa inyo team prep, kahit hindi pa kayo handa, gusto lang papasok sa relasyon para, lalo na kung dumaan sa pain, para merong makalimot. Makalimot. Yes. Makaganti, pwede din. Para, yun ang ginawa ko. Ganun ba yun, Ma'am Ara? Opo. Gusto ko Yes. na makalimot. So ngayon, kahit hindi ko pa siya ganun kakilala, bakit ito complicated kahit na single siya at ako naman that time, wala na po akong it's because gusto kong makalimot. So yung ginawa ko, pumasok ako sa isang relasyon, complicated in a sense na hindi siya taga-church, kaya hindi ko siya ganun kakilala. At dito na, ano yung ending ko? Nasaktan ako. Dahil aside sa akin, meron pala siyang tinatawag na childhood sweetheart doon sa kanila. Taga Cebu yun eh. Ay. So, yun ang nangyari. At nung nalaman ko yun, I made a decision na sabi ko, Panginoon, palo mo na to sa akin dahil alam kong hindi tama, pero nag-go pa din ako. Sinunod ko yung aking emotion, hindi yung principle. At alam niyo yung nangyari? Pinutol ko. Sinabi ko sa kanya, dahil natutunan ko na siyempre yung sinusundo ako sa office, so nagkaroon na kami ng connection. Sabi ko, I love you, goodbye. Parang pelikula yun Parang, naman. parang napanood ni Ma'am Sayan, ah. Dumating yung pelikula na yun, sir. Kaya sabi ko, ginaya. Pero buti na lang, sa decision ko na yun na pinutol ko, dinala ako ng Pine sa magandang lugar ngayon. Amen. Na nandito ako ngayon sa harapan nyo by the grace of God. Kung pinagpatuloy ko yon, might be magkakaroon ako ng pamilya. Pero anong klaseng pamilya? Is it godly or magkikreate lang ng problema sa lipunan? Kaya, team prep, ito na yon. Hindi ko share dahil proud ako. Kung hindi, para makakuha kayo ng lesson, pwedeng ayusin. Thank Amen, you po. amen. Maraming salamat po doon, Ma'am Rona. Totoo po yun eh. Kung alam mo naman na para sa ikapapahamak mo at hindi, alam mo naman na hindi ito ang kalooban ng Panginoon sa'yo, huwag kang pangunahan ng iyong emotion. Alam nyo, team preparation, itong nakalungkot po sa atin, kapag tayo po ay pinangunahan na ng ating pong emotion, yung emotion yung kadalasan na ang hirap po nating kontrolin. Yun. Di ba? Kapag tayo po ay nakaramdam, nakakita ng magandang babae, biglang iinit yung tenga, sasabihin niya na, Lord, kayo pong magbigay ng sign kung siya na talaga. Ay. Kapag tumingin siya, akin ka. Ay. Yan, di ba? Team preparation, alam nyo, lalaki naman tayo eh, no? Kapag tayo nakakita ng magandang babae, akala natin na siya na. Di ba? Pero alam nyo, team preparation, tatandaan po natin, balikan lamang po natin yung itinuturo po natin dito. No, na kung saan, balikan lang natin yung pinaka-basic. Ang tanong dyan ay handa ka na ba? At kung sa tingin mo na hindi ka pa handa, bakit mo pa papasukin yung isang relationship at ang magiging bunga niyan ay magiging complicated relationship? Alam nyo, balikan natin yung kaninang account na binasa po natin sa account ni Abraham at saka ni Sarah. Dito po natin nakita na pinunganahan nila yung Panginoon. Kahit na may plano ang Diyos sa kanila pong pagsasama. Team preparation, alam nyo po ba na meron din pong plano yung Diyos sa bawat isa po sa atin?
Ulitin ko lang, team preparation. Meron pong plano yung Diyos at sa bawat isa po sa atin, team preparation. Kaya wag nating pangunahan yung Panginoon. Alam nyo, please allow me to read this sa Psalms chapter 84 verse number 11. Okay? Ang sabi po ng Bible, "For the Lord God is a sun and shield, the Lord will give grace and glory. No good thing will be withhold from them that walk uprightly." Mag-focus po tayo dyan, for them that walk uprightly. Kaya, team preparation, ang tanong po dito, tayo nga ba ay namumuhay ng tapat sa harapan po ng Diyos? At kung sa tingin natin na hindi tayo namumuhay ng tapat sa harapan po ng Diyos, alam niyo po, meron po tayong ninanais na mangyari sa ating pong buhay, tatandaan po natin, hindi yaan yung kalooban po ng Panginoon. At kung sa tingin mo naman na namumuhay ka ng maayos sa harapan po ng Diyos, ito po ang kagandahan. Hindi ipagkakait ng Panginoon yung lahat ng ating pong pangangailangan kung tayo po ay matuwid sa harapan po ng Diyos, team preparation. Alam niyo po, pag ating pong pinag-uusapan lahat ng pangangailangan, kadalasan na unang pumapasok sa ating isip, yung pangangailangan natin financial eh. Yeah. Pangangailangan natin physical or pangangailangan natin material. Pero alam niyo ba, team preparation, nakikita din ng Diyos yung iyong pangangailangan. Alam ng Panginoon yung pangangailangan mo. At pag nakita ng Panginoon na ikaw namumuhay ng tapat, makikita ng Panginoon, anak, kinakailangan mo ng mag-asawa. Ay! Sir, hindi kumurap si Sir Winter, oh. Yan. O, team prep, no, yan. Di ba? There are times, akala natin na madamot yung Diyos sa ating pong pangangailangan. Pero ang problema lamang po natin, there are times na pinupungunahan po natin yung plano ng Diyos para po sa atin. Kaya dapat in preparation, dapat maging maingat po tayo dyan. No? Dahil ang bawat isa po sa atin, hindi po bulag yung Panginoon para ibigay yung ating pong pangangailangan. Lalong-lalo na yung ating pong pag-aasawa. Sabi nga ng Bible, ang obtained favor of the Lord, kapag tayo po ay nagde-desire na magkaroon po tayo na magiging partner sa ating pong buhay. Whoso findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord. Kaya team preparation, kung tayo po ay naghahanap, we will always see to it na tayo po talaga ay namumuhay ng tapat po sa harapan po ng Diyos at masasabi po natin na tayo po ay handa na. Huwag mo lang pangunahan yung Diyos sa iyong pong plano, team prep, no? Dahil sigurado kapag dumating sa point na nakita ng Diyos yung pangangailangan, ibibigay yan sa iyo sa tamang panahon. Alright, so sa pagkakataon po ito, sa lahat na nanonood po ng The Preparation, i-welcome po natin sa ating pong programa, wala pong iba, kundi po yung ating pong Pastor Hill M. Laurena, sir. Amen. Magandang gabi po. Yeah, magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi, Brother Tony, sa lahat, Sai, Rona, and sa lahat ng mga live audience ngayon, sa lahat po na nakikinig ngayon, magandang gabi. Magandang usapin po ito. At sa pulpa na sinimulan po itong topic nito, very interesting at naniniwala ko na maraming mga kalalakihan, kababaihan, at maging sa family, no, maging sa mga mag-asawa, Brother Tony. Actually, Sir. merong nagbigay ng kanyang comment noong mga nakaraan, no. Sabi niya, ito hindi lamang pangkabataan. Hindi lamang ito pang team prep eh. Mas maganda, ang kagandahan lang nito, advantage nito sa team prep is before the things go wrong. You see? So at least nandoon tayo before the things go wrong. And ngayon naman, after, kung kayo man nasa kalagayan na gano'n, at least, bibigyan na din namin kayo ng solusyon doon That's sa right. kalagayan ninyo. Yun ang pinakamaganda doon. Kaya, pero bago ang lahat, Sir, Brother Roy, Amen. bagamat Yes, wala, Roy. empty yung Yes, sir, yung place kayong mo ngayon kuhan. dito eh. Nami-miss ka namin dito. But anyways, alam ko, meron kayong kalagayan dyan at meron kayong ginagawa dyan. Pero naniniwala ako na naka-tune in ka kahit na medyo may meeting kayo na. Kasi presidente kasi siya ng 91 eh. Yan ang I see, problema yeah. eh. Siya ang presidente ng 91 eh.
Hindi katulad ko na ako'y pwede mag-absent at isang beses pa lang ako nakasama sa parada namin eh. Yeah. Amen. Isang beses. But anyway, so salamat at just tune in. At alam ko kung hindi ka man tune in, alam ko yung secretary mo dyan, si Christy, ay naka-tune Yun, in yan. secretary. Sasabihin na ni Christy yun, bumati na si pastor sa'yo. Yeah. alam ko na. Yung Alam na alam. nakakatanda, si Christy yung nakakatanda namin kapatid ni Roy. Yeah. So, kaya salamat sa Panginoon. Again, this very helpful and healthful na programa sa lahat ng mga kabataan at maging nandoon sa mga relasyon or nakaranas, you know. And ako'y naniniwala na patuloy itong magiging blessing sa inyo. Alright, back to you, Tony. Amen. Marami pong salamat ulit, Pastor Hill, sir. Alright, kaya sa lahat po ng mga members ng Team Prep at nanonood po ngayon pong gabi, prayerfully, tuloy-tuloy lamang po tayo sa pag-tune in natin po programa. Sabi ko sa inyo, bumabati na si Christy. Sabi ko, Yan. yan ang may hawak ng phone eh. Yeah, si Huya, baka nagsasalita si Huya eh. Alam niyo naman yun eh. May sariling programa rin yun ngayon. Yeah. Alright. Okay, Amen. back to you, Tony. Amen. Great to see you po, Ma'am Tina. Nakita po namin yung pong comment. It's great to see you po na kayo po ay patuloy na nag-tune in sa ating pong programa. Alright, balikan lamang po natin yung sinabi po natin kanina at yung ating pong nais na maging solusyon when it comes to complicated relationship, specifically sa account po nila Abraham at saka ni Zara. Alam niyo po kung ano po yung naging step toward recovery na ginawa po dito ni Abraham. Alam niyo po kung ano? Abraham obeyed God and separated what caused the conflict. Alam niyo, team preparation, we should realize na dapat balikan lamang po natin yung promise ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Alam niyo po, yung promise po ng Diyos po sa atin, hindi po nagbabago. Team Prep, ayaw ng Diyos na ang kanyang anak ay pumasok sa isang complicated relationship. Yan po ang dapat ma-realize po natin, team preparation. Kaya ang pinaka-the best na po pwede po natin gawin is dapat tayo sumunod sa kalooban ng Panginoon. Team preparation, kadalasan po natin ito nababanggit sa programa po natin. Ang salitang obedience. Madalas na natin to, minsan nga nakakarindi na eh. Bakit kaya paulit-ulit na lang? Pero bakit tayo ay palagi na lang paulit-ulit? Dahil hanggang ngayon, disobedient pa rin tayo. Kaya team preparation, ang pinaka-keyword po dito, when it comes to recovery, lalong-lalo na po para kumawala po tayo sa complicated relationship, kinakailangan lamang po natin sumunod sa kalooban ng Diyos sa atin. Team preparation, alam naman natin kung ano po yung tama at saka mali. At hindi naman tayo, alam niyo po yun, hindi tayo inosente. Di ba? Na tayo po ay hindi na nakapakinig ng turo ng simbahan pong ito. No? Alam niyo po, ang kagandahan po sa simbahan po natin, may programa po by age na kung saan napapakinggan natin, hindi lamang po sa programa pong ito, kundi even sa loob ng ating pong simbahan, nababanggit din ito ng ating pong pastor. Kaya team preparation, kung sa tingin mo na dumadating ka na sa point na that you are disobedient, napakahirap na makarecover sa isang complicated relationship. Kaya ngayon, ang kinakailangan po natin na maging gagawin po dito is obedience kahit na ito po ay painful. Alam mo na ikaw ay nasa isang complicated relationship. At alam mo na ikaw ay, kung ikaw man ay kakawala, may mararanasan kang pain. Team Prep, lalong-lalo na sa mga nagtatago. Kung alam mo na ikaw ay nagtatago, alam nga na sabihin natin na iyan ay legal. Alam nga naman na iyan ay hindi complicated relationship. Kasi kung yan naman po ay inaalaw, bakit kinakailangang itago? Kaya kung ano man ang relationship na ating pong itinatago, yan po ay complicated relationship. Kaya team preparation, ano pong dapat po natin gawin para tayo po ay makarecover po dyan? Obedience even when painful. Hindi lamang po yan. Alam nyo, team preparation, ending a relationship that is outside the will of God, alam nyo po, makakapag-decision tayo na temporary pain, pero at least natigil mo na ngayon.
Yeah, tama yun, na Brother itigil Tony. mo na ngayon. Tama yung Brother Tony. Yes, sir. Tama yung sabi mo. It's either na tigilin mo o gusto mo patuloy ka sa pain. Yes, sir. So, alin ang normal na kaisipan doon? Alam mo na may pain, titigilin mo. Yes, Or, sir. alam mo na may pain because of your pinoprotektahan na reputation or whatsoever, itutuloy mo pa ba yung pain? You see? So, meron kaming dalawa ni Brother John Higgins. Meron kaming napag-usapan tungkol sa bagay na yan. It's either na itigil mo na yung suffering mo or magpatuloy ka sa suffering mo. Amen. Napakasimple yun. Alright, go ahead, Brother Tony. Totoo yan. Kaya alam niyo po, team preparation, maganda po ito no? At least, nagdesisyon ka na kung ano po yung tama at yung pain na yon matitigil mo na kaagad. Yeah. Kaya yung sinabi po namin na point last Friday na ang magiging resulta po ng complicated relationship, it is a generational conflict, dito pa lang matatapos mo na. Kaya team preparation, napakaganda po na kahit po painful man yan at hindi mo, minsan ang hirap po talaga niyan, lalong-lalo na po na meron na po kayong napagsamahan, sabi nila, no? Kapag meron ng napagsamahan, ang hirap bitawan. Wala namang problema na sa inyong pagsasama eh. But the question is, tama kaya yan sa kalooban ng Panginoon sa iyo? No? Kaya team preparation, masakit man yan sa ngayon, pero ito lang po ang kagandahan po niyan. Kung masakit man yan, temporary pain lang yan. At least, natigil mo na yung magiging suffering mo na maaari mo pang na maipagpatuloy na ang makakatanggap pa ng pain na yan o consequence ay walang iba kundi yung magiging next generation mo. So, dalawa. May Yes po. pagpipilian, Brother Tony. Yes, sir. It's either you stop it or extend it. That's right. Yeah, so you're just, if you don't want to stop it, you might want to extend and prolong the pain, the suffering, you see, the struggle. Na ang matindi doon, laging magka-come up lagi yun. Kumbaga sa gadgets, magpa-pop up lagi. Magpa-pop up lagi yun. Kasi nandiyan na yan eh. Pagka-complicated na hindi mo ginagamot, it's still complicated. That's right. Amen. Go ahead. That's right, that's right. Kaya alam nyo, team preparation, kaya wag nating pangunahan yung kalooban ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya ang nais ko po sa inyo na muli nabanggitin po para ma-review po tayo, ang kinakailangan po nating steps para tayo po ay tuloy-tuloy yung ating po magiging recovery sa complicated relationship is number 1, kinakailangan nating mag-obey sa Panginoon. Number 2, kinakailangan mo nang itigil po yan ngayon na. Huwag mo nang patagalin, magkaroon na tayo ng desisyon. Kesa yung desisyon natin, alam niyo po kapag tayo po ay nagdidesisyon, dapat back po yan or suportado po yan ng prinsipyo po natin na napapakinggan mula po sa salita po ng Diyos. Hindi po back nababase sa inyo pong mga feelings. Hindi po dahil sa ating pong mga emotion. Minsan kasi, team preparation, if we are being honest, magdidesisyon lang tayo kapag, out of our emotions. Kaya dapat kapag tayo po ay magde-decide, dapat galing po yan sa ating pong kaisipan na meron kang desisyon na ngayon, alam mo na ito ay complicated yung pinasok mo, ngayon pa lang ay dapat mo nang tapusin para hindi mo na maramdaman o tapusin mo na yung iyong magiging pain. Pastor Hill, sir. Alam mo, ang tawag doon, Brother Tony, sinasabi mo na is discipline. Yes, sir. Self-discipline. Self-discipline is very important as far as establishing a relationship is concerned. Kasi pag may discipline ka, magsiset ka ng mga limits sa buhay mo. Amen. Okay? Now, listen, it's not, alam nyo yung feeling, nandyan yung feelings eh. You see? Nandyan. That's right. Maganda. It's a wonderful servant kung gagawin mo servant yung feelings eh. Amen. But it's a terrible taskmaster. That's Pagka right. yan ang nag-control sa'yo, terrible yung buhay. Kaya nga, ang maranasan mo. Kaya yung discipline is very important. Discipline will tell you what to do. You see, and you will be doing what you need to do. You see, pero hindi yung base sa iyong feeling. Kung alin talaga yung dapat mong gawin, yun ang gagawin mo. That's discipline. Kasi pagka nasundan mo lamang yung gusto mong gawin, yung nararamdaman mo, I'm telling you,
sasabihin mo, para bang ititreasure mo yung isang minutong saya, ipagpapalit mo sa isang That's right. linggong hirap. You know? Hindi bunga yun ng magandang pag-iisip. Mahirap ipagpalit. You see, basta't yung bang parang, di bali maghirap ako ng ganito basta't kasama kita. Kalukuhan yun. Wala yun sa disenyo ng Diyos. Maganda yan mamaya. Itutuloy mo na yung Brother Tony. Amen. Maganda yun. Amen. Totoo po yan. Kaya alam niyo po, team preparation, maganda po yung patuloy po sa atin na nire-remind ang ating pong pastor, no? Sir Kaya Tony, kinakailangan talaga natin na magkaroon tayo ng disiplina. Ma'am Rons, keep po. Naalala ko dyan yung prinsipyo na sinabi niyo po, sir, before. Do not sacrifice what you want the most for what you want in the moment. At ganun minsan ang kalagayan ng ating mga team preparation. Gusto ko na ito ngayon Gusto ko nang maging masaya. Kaya nga, kung ano yung may lasting na kasiyahang maibibigay, lalo na yung legal kayo, hindi yung kailangang That's right. magtago-tago. Pero sa ngayon, dahil gusto mo na, dahil sila may ganyan na ako, wala pa rin. So tandaan nyo, kapag komplikado yan, delikado yan. Actually, Brother Tony, Yes, gusto ko ma'am, lang sir. paabot sa lahat, no? Hindi lamang yung patago, no, ang komplikado. Maring nandyan na sa sitwasyon na ganon sa komplikadong relationship, no? Ibig sabihin, nandun na sila, nakalagay na sila sa ganon na bagay. Now, ang question is, are you still looking for a solution, no? Para maiwasan 'yon. Anong solusyon? Anong hakbang ang ginagawa natin para makaiwas tayo o makaahon tayo mula dito sa komplikadong relasyon na ito? You're already there. Hindi lahat, you know, kasi hindi lahat ng komplikado ay bunga na nakatago. No. Maaring yan ay number one talaga dyan na motivator, na motivating factor is our emotion. Nasubo ka dun na hindi mo alam. Hindi mo alam kung yun pinapasok mo. Siyempre, meron merong mga babae na siyempre kung takot na mapag-iwanan, kumasa na lang. Kahit sa bata na hindi niya pa alam kung anong kalagayan niya, gaano niya kakilala yung tao, you know. Alam naman natin pagkabata pa it changes every time. Yun ang pag-iisip. Madaling-madala ng emosyon din. So, yung mga bagay na yon ay maaaring source yun. No? Number one yon na maaaring source ng komplikadong relasyon. Napunta ka na lamang doon. Ngayon nga, nandoon ka na sapagkat yan ay naging bunga ng very impulsive na decision. You know, talagang, ito na lang naniniwala sa akin So, sa madaling sabi sa wikang banyaga, pinalagan ko na lang. Ganun ba? So, pinalagan ko na lang. So, dumating sa sitwasyon ngayon Laban na to. wow, hindi ko inaasahan tong ganito. Hindi mo nga talaga inaasahan ng ganyan. Pero sa totoo lang, kaya mo nasabing hindi mo inaasahan yan, hindi mo inusisa ang puno, ang foundation. So, it's so important na dito sa team prep program na ito, tinuturo natin yung foundation. Di ba? Foundation of marriage. Kaya nga preparation for marriage ito So the foundation is very important. Tandaan ninyo, walang titibay na ipapatong sa anumang pundasyon kung ang pundasyon mismo ang mahina. You see, kahit na gaano kaganda pa ng ipinatong mo sa pundasyon na yan, That's right. gaano pa ang pagsisikap mo na ayusin yan. Amen. Kung marupok ang pundasyon, madaling magiba yan. That's right. So kaya dito sa programa natin, pinagtitibay natin yung pundasyon na bago mo pasukin ang isang bagay, siguraduhin mo na maganda ang pundasyon. It might not be attractive, but that's not the issue. The issue is how strong it is. You see? So it might not break. Kasi tayo nakafocus lagi ang babae, ang lalaki sa attraction. Anong nag-attract sa'yo? Is it really the strength of the foundation, or is it the figure? Is it yung kung ano lang yung nakikita mo? Mas nakikita mo yung mukha kaysa paa. Yeah? So yan ang problema diyan So marami nakatingin sa mukha
matangos ang ilong, pero parehas parang kaliwa yung paa. So, problema yun na malupit, mga kapatid. Iisa lang ang direksyon nun. Papuntang kaliwa lang yun. So, ang ibig ko sabihin, mga kapatid, kinakailangan makita natin yun. Kasi ang komplikado, nandoon ka na pumasok ka doon without examining the foundation. Okay? So, sapagkat hindi mo na-examine yung foundation, yun ang matinding problema na doon. Kaya ano nangyayari ngayon? Marupok. Ngayong marupok na, nagtitiis na tayo. Sabi ko nga, ano ang iyong desisyon na nandiyan ka na? Ngayon, pinag-uusapan natin ngayon. Katulad na banggit mo, napakaganda nun. Brother Tony, yung nabanggit mo. Ano ba ang gusto mong mangyari na sa pagbigay ng solusyon sa komplikadong relasyon na ito? See, obedience to God is number one. Ang obedience sa Diyos is, yung sinasabi mo kanina, Brother Tony, is just heading back to the foundation of God. Kung saan kayo, ano yung it's not. Kanina, di ba, tinuturo ko sa programa ng mothers, programa ng Tuesday, and then Friday, kanina, programa ng mga fathers. Tinuturo yung triangle of marriage. Okay? God is always on top of it. Okay? On top of the relationship of husband and wife, and then nasa center, yung purpose. Okay? Tatandaan natin, it's not your purpose. Amen. It is God's purpose. That's right. And on top of that is God. Di ba? So, kayo lamang dalawa ang nag-execute ng purpose ng Diyos. So, is that really the foundation ng inyong marriage? Kung kayo'y mag-aasawa, yan ba yung gagawin ninyong pundasyon? Alin yon? Yung purpose ng Diyos. Ano yung purpose ng Diyos? To multiply. Multiply and replenish the earth with God's image. You see, yan ang pinakang-purpose, mga kapatid. It's not about happiness. Happiness is the result of our obedience. Amen, sir. Amen. You see, without obedience, there is no happiness. Walang joy, wala lahat yan. There's no peace, walang fulfillment. Bakit? What are you trying to fulfill is your unfulfilled life. Di ba? Your discontented life. Yan ang, paano mo pakukontentuhin? Paano mo pakukontentuhin ang isang buhay ng isang tao na hindi marunong makontento? Parang sinabi ng Biblia okay, now, hell hath enlarged itself. You see, kailan nagsabi ang libingan na puno na? Kailan nagsabi na ang impyerno puno na? It is just like your desire. It is just like about your lust. Parehas lamang yan ng iyong desire, parehas na isang tao na walang contentment sa buhay. Para kang impyerno na lumalaki ng lumalaki, habang may bumabagsak, habang may pumapasok, lumalaki ng lumalaki. Kailanman ang impyerno ay hindi na puno. right. Kaya wag nyo nang hihintayin na saan lang kayo magsisisi pag puno ng impyerno. Anyways, pag namatay naman ako, puno ng impyerno, so hindi na ako pupunta ng impyerno. Walang ganun eh. Walang libingan din na nagsabing tama na, puno na, sobra na ang patay. Walang Tama. ganun. Walang libingan nagsabing sobra ng patay, tama na yan. Wala nang mamamatay ngayon. Kaya, same thing. So, ganun nangyari. Kaya nga, dapat titignan natin lagi yung foundation. Kasi, wala kang pwedeng ilagay na anumang palamuti, mananatili lamang yung palamuti kung ang foundation mo still weak. Gaano mo ka-strong ang tinatayo mo dyan? Maglagay ka dyan, napakaganda, everything, pero kung ang foundation mo hindi maganda. So, maaaring yung complicated relationship is bunga ng isang mahunang pundasyon. Amen. You see? So, ang problema nito sa mga hindi maganda, sa hindi nila alam ang pundasyon, yung triangle of marriage na yun, hindi mo alam yun, na yun ang gagawin mong pundasyon, and then hindi mo alam yun, pagka, yung sinasabi mo kanina, Brother Tony, na naligaw na, napunta na sa complicated life, sabi natin kanina, obedience is the main thing dito para makabalik ka dun sa dati. Ang problema, kung hindi mo alam yung tamang pundasyon, saan ka babalik? Totoo. Kaya nga, ito yung sinasabi natin, napakaganda na may programang ganito. You see, ipinapaliwanag dito almost every Friday. Babalik, anuman ang issue rito, hindi po pwedeng hindi balikan yung pundasyon. Na God is the foundation, His Word is the foundation, what is being preached in the church is the foundation, everything na narinig natin mula sa Diyos because He's the one who established it. You see,
Ano mang relationship na hindi founded, kahit na sabihin mong kaibigan pa yan, kahit na sabihin mong anumang relasyon na patungkol sa relasyon, pag hindi founded sa salita ng Diyos at sa prinsipyo ng salita ng Diyos, marupok po yan. Amen. Okay? Amen. At pagka yan ay marupok, pupunta lagi yan sa isang komplikadong lugar, komplikadong sitwasyon, komplikadong relationship. Ngayon, pag nandun ka na sa komplikadong relationship, my question is this: are you willing to obey where God wants you to go back? Amen. Maaring it will take much time. You see, kasi ang problema kasi, sabi ko nga sa inyo, pain is urgency. You know, pag may pain ka, laging urgent. Gusto mo lagi ng kagamutan. Pero are you willing to wait naman sa pain? Alright, come on. Yeah. So, alam niyo ang ganda nga ng programa. Kung napagbulay-bulayan natin yung mensahe ko ng Wednesday, napakaganda nun mga kapatid. Na hindi mo na, bakit ka lalakad dun sa kabila? Samantalang dito ka na nga sabi, binibigyan ka ng pribileyo ng Diyos na you can walk in them where? In righteousness. Amen. You see? And you are designed by God. The reason why you're living a complicated life because you're living a life that is not designed by God for you. That's right. So what God designed for you is yung hindi mo pinamumuhay. That's Di ba? right. Tama. So we are here to remind you, brother. We're not here to tell you na kami perfecto rito. No. We are here to remind you just like kung sa sarili namin, lagi namin iisipin din araw-araw. Ako personally, lagi kong iisipin araw-araw na ako'y salamat sa Panginoon. Dinesign ako ng Panginoon ng ganito unto good works. In other words, Brother Tony, ito hindi ko pa saan dapat sabihin dito kasi sa Miyerkules pa dapat ito eh. But anyways, God has given us the power to do right, what is right. Amen. Kaya walang sino mo magsasabi rito mga kapatid. Itong kagandahan dito sa recovery, Brother Tony, ito yung sinasabi mo kanina, sasabihin mo, hindi ko na kaya, very painful, ang hirap ng bumalik. Para bang ang dami ng dadaanan, kasi nga ganito na, kasi malulungkot ako, kasi may maapektuhan na ganito. Listen, here it is. Kung mamumuhay ka ayon sa disenyo ng Diyos sa buhay mo, then, gagawin mo ang isang bagay na you have the power to do it. Kung saan ka dinisign ng Panginoon. Kaya komplikado ang buhay mo, namumuhay ka sa hindi design ng Diyos. Pero balik ka sa design ng Diyos, dahil sabi ng Biblia, sabihin mo sa sarili mo, hindi ko kaya. So, nakatingin ka kasi sa performance mo. Hindi ka nakatingin doon sa performance ng gumawa sa iyo Yun. at nag-design sa iyo. Great. So, God will perform it even till the end of your life. Amen. God is able to perform it. You see? So, God put you there para bigyan ka ng kapangyarihan. Akala mo sabi, Brother Tony, sa Panginoon, you're designed unto good works. Ibig sabihin, you have the power to do good works. Amen. You see, sinasabi lang natin, hindi ko na kaya yata. Nasasaktan na ako masyado. Yan kasi ang akala mo. Nakabatay ka sa emotion mo, hindi ka nakabatay sa sinasabi ng Biblia. Kaya ang tanong ko ngayon sa iyo, if you are willing to obey God, then you must be willing to believe His Word. Amen. Be willing to believe His Word. And if you believe His Word, obey His Word. Simple as that. Now, this is practical, mga kapatid. Yung recovery is practical. Para bang, okay, naniniwala ka masakit ang ulo mo, paano ka makaka-recover? Nandiyan yung gamot. Biogesic. Okay, naniniwala ka ba ng biogesic makakagamot sa sakit ng ulo mo? Yes. Alright, take it. Anong gusto mo? Maghintay ka na lamang dyan hanggang sa sumakit na sumakit pa yan, mawala na lamang yan, pinuprolong lang yung pain, kahihintay mo, or meron namang gamot na, boom! Magaling ka na. Magbilang ka lang na ilang segundo, wala na yung pain. Isa shot na nung nerve, yung ng biogesic, yung nerve na kumukonect doon sa may differential sa katawan mo. So, that's the thing. Alright? So, napakaganda nito mga kapatid. Sinasabi ni Brother Tony, recovery, obedience, napakaganda. At pagka meron kang obedience, then be willing. Obey. No? Even it's painful. Sasabihin natin, kaya sabi ko nga, if you'll just obey the word, ngayon lamang po yan. Sa paggamot lamang yan. Habang ginagamot, yung sugat, habang nililinisan, may pain di ba? Tama. Habang nililinisan. Pero, maghintay-hintay ka lang. Isang araw tuyo na yan. Magaling na yan. Alright? Back to you, Tony. Maganda itong pinag-uusapan Pastor natin. Hill, ang ganda po ng sinabi niyo po kanina no? Totoo po yun at na-remind na naman po yung bawat isa po sa atin. There are times na akala natin hindi natin kaya, pero kaya pala natin dahil meron tayong Diyos.
Di ba? Alam nyo, team preparation, there are times na akala natin hindi natin kayang kumawala. Napakagandang reminder yung sinabi ng pastor po natin kanina na kaya mo. No, dahil hindi naman tayo dapat aasa sa ating pong sariling performance eh. Hindi dapat sa ating pong sariling kakayahan. Dapat umasa tayo sa kung anong meron tayo. Ano bang meron tayo? Team Prep, meron tayong Diyos na makapangyarihan. Kung sa tingin mo na painful man yung magiging desisyon na iyong gagawin, Team Prep, kaya mo yan. Kaya mong malampasan yung pain na yan. Dahil, katulad nga ng sinabi po namin kanina, temporary lang yan. No, kaya napakaganda po. Pastor Hill, marami pong salamat. Napakaganda po yung reminder pong yun. Saka maliwanag yung sinasabi, Brian Tony, ng Bible. Sa Ephesians yung sinabi ni Paul, created in Christ Jesus. You see, created is a past tense. In other words, nandiyan ka na. Finished product ka na. You see, all you have to do is to believe it and live it. Amen. Yun lang. Pagka ginawa mo yun, sasabihin ko sa'yo, nandiyan yung recovery. Madali ang pagre-recover because hindi na discover. You're not going to discover. You see, because it's already laid down. Laid na eh. Nandiyan na eh. Nakaplastar na. So, yung recovery is not discovery. You see, recovery talaga. Magre-recover ka na lang. Babalik ka lang kung saan ka nanggaling, kung saan dapat nakadesign ang Diyos sa sarili mo. Okay? Alright. Back to you, Tony. Ang ganda po yung sinabi ng pastor po natin. Kinakailangan mo lang balikan. Team Prep, alam naman po natin at tayo po ay nakapakinig at palagi po tayong natuturuan ng ating pong simbahan. At sinasabi naman po sa atin kung ano po yung dapat nating lakaran. Ano po yung dapat na maging tamang desisyon na ating pong gagawin team preparation. Kaya napakaganda po nito na kung saan na nare-remind din po tayo, maganda yung kanina sinabi ng pastor po natin eh. Ano yung ginawa mong pundasyon sa papasukin mong relationship? No? Kadalasan, pastor, ang nagiging validation natin is yung approval ng mga nakapaligid sa atin. Kaya ang lakas ng loob natin eh, na panatilihin, i-continue yung relationship kahit hindi tama. Dahil marami pong umuudyok eh. Okay lang yan, basta ikaw bro, masaya ka. Tandaan mo, suportado ka namin, Brad. Di ba? Huwag kang mag-alala, ganyan din kami dati. At least pareho lang tayo. Di ba? Kaya ang lakas ng loob natin. Yun, Tony. Yes sir, yes sir. Kaya lumalakas yung loob ng iba po nating mga young people na kung saan nawawala na tayo sa hulog, tandaan natin, balikan lang natin yung Panginoon. Tandaan natin, may power tayo kung ano po yung, may power tayo na gawin natin kung ano po yung tama team preparation. Kaya alam nyo, no, team preparation, ang ganda po neto eh. You've got to decide. You've got to decide today. Ngayon na. Huwag mo nang patagalin. Dahil, alam nyo, kahit man painful po yan, kung ikaw ay merong disiplina, kaya mong mag-decide kung ano po yung tama. No? Kaya, choose. Pag sinabi po natin choose, kinakailangan mong magdesisyon. Magdesisyon kung ano po yung tama over your temporary happiness. Kung alam mo na ngayon, no, kung alam mo masaya ka dyan, temporary lang yan eh. Tandaan mo na kung saan, kung hindi man niya ang plano ng Diyos po sa'yo, wag mong papahintulutan na manatili ka dyan. Magdesisyon ka ngayon na. Yeah, tama yun. Naalala ko yung hinamon na ni Moses si Pharaoh na gusto ni Pharaoh patanggalin na yung frogs. Tanggalin na yung frogs kasi frogs are everywhere na eh. Nandun na sa kama niya, nandun na sa dining table niya. So ano mo nang gawin niya kasama niya na ka-fellowship niya, frogs. So sabi niya kay Moses, sabihin mo sa Diyos mo, tanggalin itong frogs. Tanong ni Moses, kailan? Bukas. Akalain mo, diring-diri na siya sa frog pag kumakain siya. Matutulog na naman siya uli with the frogs. You see? So, maglay down na naman siya sa bed niya with the frogs. Kakain na naman siya with the frogs. Samantalang pwede na sabihin, ngayon na. Amen. Ngayon na. Ang ayaw niya lamang na siya ang susunod kay Moses. Kaya siya nagkukondisyon na bukas. Okay, inutusan niya si Moses. Pero ayaw niya na siya ang utusan ni Moses. So, ganun ang mangyayari niya mga kapatid. Pinakang-simple lamang dyan is sumunod tayo. Obey sapagkat wala nang gaganda na namumuhay ka ayon sa disenyo ng Diyos. Amen. If God designed you that way, that's the best way for you. Amen. Yan ang pinakang-the best. Yung sundin mo ang design. Yung kumbaga sa damit, tailored fit.
No, hindi mo pinipilit na isuot sa baywang mo yung pantalon na hindi naman para sa iyo. Parehas din sa palda yan. Huwag mong mga kapatid. pilitin. You know, huwag mong pilitin. Baka mamaya, habang naglalakad ka, labas ng hangin. You know, kasi mahigpit eh. Yan ang problema eh. So, dapat tailored fit talaga. Meron naman gano'n. Parang pag tinignan mo na tuloy, parang paa ng manok na tuloy yung kanya, laki ng katawan, ang liit ng paa. So, pangit yung gano'n. So, dahilan sa naggumagamit ka ng hindi design para sa iyo. So, wala nang ibang gaganda kundi yung nakadesign sa iyo. Akala mo lamang yan, hindi maganda, pero sa totoo lang, yan ang mas maganda. Huwag ka nang magtiis pa ng ilang araw. Huwag ka nang magtiis pa ng ilang oras. Gumawa ka ng sarili mo, alright, gagawin ko ito. It might hurt me for a moment, pero I don't want to prolong my suffering. Amen. Yan That's ang good. pinakamaganda. Ang ganda nun. Saan man klaseng relationship, it should be that way. Make up your mind. Yun sinasabi mo kanina, Brother Tony. sir. Alam nyo, yan ang sinasabi maganda na sinasabi ni Paul, napaganda. It's already created. You are already created in it. Kaya sabi ni Paul, ang lakas ng loob niya, you walk in them. You are ordained. You are designed. You are crafted in that way. See? So walk in them. Mamuhay ka dyan kung saan ka dinisign ng Panginoon. Okay? Alright. I hope it helps, mga kapatid. At napakaganda ng usapin ito. Hindi pa tayo tapos tungkol sa Yes, bagay sir. na ito. Right, Yes, Tony? sir. No, medyo Napakabilis ng nag-observe lang oras. tayo ng time. Alam ko Yes, yan. sir. Yes, sir. No. Napakabilis po ng oras, pero ang kagandahan po nito, hindi po ito tapos. Kasi actually, naglalatag pa lang po tayo ng magiging mga steps para, and of course, solution para para makarecover po tayo from that complicated relationship team preparation. Kaya sana po, wag po tayo magsawa na mag-tune in sa ating pong programa at itutuloy po natin, wag kayong mag-alala, itutuloy po natin ito next Friday. Alright, so bago po tayo mag-shoutout sa ating pong mga viewers, baka may mga nais din pong banggitin din muna. Si Ma'am Ara, baka may nais din po muna banggitin. Ayan, maraming salamat po, Pastor Hill, sa mga binanggit po sa atin. Totoo nga po na wala na po talagang gaganda pa sa plano po ng Panginoon sa ating buhay. Na sinabi po at binanggit nga po kanina, maaring painful po ang dating sa atin. Kasi nga, mas gusto or yung sinusunod natin, yung gusto natin at hindi po yung gusto ng Panginoon na palagi pong sinasabi po sa atin ng ating pastor at palagi rin pong naririnig natin at palagi rin po nating hindi sinusunod. Kaya po, palagi rin po nating binabanggit dito sa programang ito. Kaya, totoo po, team preparation na maaring kagaya ng mga nabanggit kanina ni Sir Tony na nagiging impatient na ang bawat isa sa atin, ang iba po sa atin, pero mas maganda pa rin po na sumunod po tayo doon Amen. sa design ng Panginoon at plano ng Panginoon sa ating buhay. At makikita po natin doon talaga yung pagpapala at totoong kasiyahan po yung mararanasan natin. At hindi na yung binabanggit kanina ni Ma'am Rona na kailangan pang magtago, kailangan pang kasi sa mga nabanggit nga po natin ng mga nakaraan po dito na hindi magiging komplikado kung tayo ay susunod sa plano ng Panginoon. Kaya thank you po, Pastor Hill, muli sa mga binabahagi po ninyo at patuloy po na ibinabahagi po sa atin sa programa po na ito. Thank you po. Amen. Maraming salamat, Ma'am Ara. Ma'am Sai, baka may nais kayong banggitin kahit konti lang, and after po niyan, shoutout po tayo sa ating mga viewers. Alright? Yes po, ang nag-strike po sa akin sa share po ni Pastor Hill ay yung, sabi po niya kanina, yung discipline sa pag nasa sitwasyon tayo na hindi maganda, dapat maisip natin yung disiplina. At saka yung sabi nga ni Pastor kanina, yung lagi niyang sinasabi na huwag matakot gumawa ng tama. So, yun po. Maraming salamat po, Pastor Hill. At syempre, magandang encouragement po yun sa akin at kahit may asawa na ako. Ayan. So, maraming salamat po, Sir Tony. At syempre, gusto ko pong batiin lahat po ng dito. Batiin ko na ba, Sir Tony? Yes po. Sige, Ma'am. Yes Proceed po, tayo. batiin ko na po si Ma'am Gretchen Bauncit, Dice de Guzman, Sir Neil Suertes, Ma'am Eleanor de la Cruz, Ma'am Masuela May, Takwaristang Bistek, hello po sir, Frederick Anam Kandungan, good evening po, Ma'am Belinda Capacite, Ma'am Gelica de la Cruz, Preacher Ian, ayan, Juarez, and TBCCSI Mission San
Fernando. Tama. Ayan, sila Ma'am Yang and si Sir John Hill. Good evening, sir. Si Ma'am Noyce Navarro, si Ma'am Yang, ay nabanggit ko na, si Ma'am Jasmine, at syempre si Ma'am Flor. At total gadgets po natin kanina, sabi po ni Ma'am Rona dito ay 75 72. nakita ko kanina. Ayun, 75. Yan. Thank you po, Sir Tony. Amen. Maraming salamat, Ma'am Sai. Ma'am Rons. Thank you po, Sir Tony. Ang nakuha ko po doon, lalo na yung sinabi po ni Pastor kanina, yung preaching last Wednesday, masterpiece tayo ng Panginoon. Amen. Kaya bilang masterpiece ng Panginoon, created talaga tayo. Yung pag-create niya sa atin, kasama na yung plano. Kaya nga kung maalala natin yung foundation, ang Panginoon na mismo ang nagsakripisyo para sa magandang future natin. Amen. So ngayon, bakit pipiliin pa natin na maghirap kung pwede namang ayusin na ngayon pa lang? That's right. Na wag nating patigasin yung puso nating matuto na tayong mag-obey para ma-enjoy na natin yung blessing as early as now. Amen. Hindi na bukas o sa darating pa. Thank you po, Pastor Sir Don. Amen, amen. Bago tayo magpahal, of course, Pastor Will, sir, baka may mga nais pa po kayong banggitin po. Yeah. Abangan nyo lamang sa Sunday, mga kapatid, Sunday morning, I'll preach about the authority, the importance of the authority in the home. Why it is important for the leaders of the home to exercise the authority at kung bakit mahalaga naman yung mga members ng pamilya ay mag-observe, mag-take heed sa authority. It's important. Ang authority, mga kapatid, napakahalaga. So, it's the authority of God. No? Ang authority ng Diyos ang dapat makikita natin sa tahanan. So, makikita po natin yan this coming Sunday morning, I'll preach on that. So, kaya makikita, gusto ko makita lagi, mga kapatid, katulad sinabi ko, ang Diyos laging dapat makita sa loob ng tahanan po natin. Amen. Napakahalaga po niya. Kaya dito, pinag-uusapan natin dito, hindi po ito psychology, mga kapatid. Ito po'y galing. Ito po'y bibliology. Amen. No? Ito po'y nanggaling sa Biblia. Ang foundation natin dito ay ang Biblia, hindi po, kapatid, ang opinion ng tao. Ang opinion ng tao, what is good sa feelings mo, what hurts, tanggalin yan, and then parang dugod-dugod naman. Confucius mindset, no? At wag mong gagawin ang masama sa iyo at wag mong gawin mo ang mabuti para sa iba. Kung ayaw mong gawin ang masama sa iyo, wag mong gagawin sa iba. Mga Confucianism po yan, mga kapatid. Mga kasabihan ni Confucius, yeah. But anyway, ang pinakamahalaga po dito, mga kapatid, yung blessed na prinsipyo, yun ang pinakamaganda. Yun ho ang ibinibigay namin sa inyo. At naniniwala ako na hindi lamang ito sa mga young people. In fact, kukunti lamang nakikita natin dyan na nag-a-appear na mga nasa young people, pero ang dami natin nakikita mga married, no, na alam ko kung ano sinasabi nila, mga kapatid. Kung alam ko lang ito noon. Kung meron That's right. lang sanang ganito noon. Tama. Naalala ko sa programa natin sa TBL sa umaga, may nagsabi noon, sana wag mawawala ang programang ito. Amen. So ibig sabihin, pag matagalan, sa biyaya ng Panginoon, simula na sinimula natin, nandiyan pa naman. Kahit wala ako dyan, nandiyan si Brother Noel, nandiyan si Brother Rudy, nandiyan din sa every Tuesday si Mernelli, si Cynthia. Kaya nagpapasalamat ako sa kanila na Amen. ipinagpapatuloy nila. At paminsan-minsan naman ako'y nakakasingit na katulad ng ginagawa ko rin sa inyo. Amen. Kaya nagpapasalamat ako, mga kapatid, na meron tayong programang ganito, and this will protect, itong pinakamaganda rito, mga kapatid, this will protect the reputation and character ng mga anak ng Diyos. Mananatili, no? My job is to encourage you na mamuhay at lumakad ayon sa disenyo ng Diyos sa buhay po natin. Okay? Alright, so maraming salamat, Tony, sa lahat ng mga nakasama po namin sa gabing ito, sa online and sa actual and virtual. Thank you. At ako'y naniniwala na meron kayong nakuha sa gabing ito. Alright, back to you, Tony. Amen. Alright, so naka-prepare na ba yung mga pictures natin dyan, Sir John? Alright, i-flash lang natin saglit para i-recognize natin yung bawat members ng Team Prep na nakapag-send ng pictures. Maraming salamat sa lahat ng members ng Team Purposeful, sa leadership po yan ni Brother Ruben, sa Team Steadfast, kay Sir Dave, ang kanila pong leader. And of course, sa Team Patient,
Wala pong iba, ang kanila pong leader po dyan ay si Sir George. Amen. Great to see you all, Team Prep, at maraming salamat sa patuloy pong pagsubaybay. Maganda yung sinabi kanina ni Ma'am Noyce, no? Kahit hindi na daw siya miyembro ng Team Prep, pero nakikita niya po yung kahalagahan at nabibless po siya Amen. sa ating pong Amen. pinag-uusapan. Kaya alam Wow. nyo... Yan ang sinasabi ko, Brother Yes, Tony, sir. di ba? Oo. Kaya alam nyo, Team Preparation, kung yung ibang tao na ikinasal na, na pinagpapala po dyan, lalong-lalo na po dapat tayo ay dapat patuloy pong sumubaybay sa ating pong programa. Alright, magkita-kita po tayo next Friday sa ating pong programang The Preparation. Good night and God bless us all. Thank you for tuning in. Fellowshipping with one another as we walk in the light. We keep on walking fellowshipping with one another as we walk in the light. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart.